Paano kung sabihin ko sa inyo na ang orange juice sa umaga ay hindi pala vitamin boost, kundi diretsong daan sa problema sa blood sugar? At yung mga pinapakyaw na fitness bar, halos wala ring pinagkaiba sa regular na tsokolate pagdating sa ingredients. Sa loob ng dekada, bumuo ang advertising ng isang komportabling mundo ng ilusyon tungkol sa kalusugan. Isang mundo kung saan ang solusyon sa bawat problema nabibili lang sa magandang pakete. Ngayon, hahawak tayo ng martilyo at babasagin natin ang 50 matitibay na alamat o myths na ipinasok ng mga marketer sa ating isipan. Humanda kayong magulat dahil pagkatapos ng video na ito, titingnan ninyo ang mga shelves ng supermarket ng iba ang pananaw at pangako magpapasalamat sa inyo ang inyong pitaka at ang inyong katawan. Bago tayo magsimula, intindihin muna natin saan nga ba nanggagaling ang mga myths na ito. Hindi ito gawa ng isang malaking conspiracy ng mga masasamang korporasyon na gustong magkasakit tayo. Mas simple at mas malinaw ang dahilan. Kailangan lang ng mga marketer na magbenta ng produkto. At para magawa yon, kailangan nila ng simple at madaling intindihing kwento. Kumain ka ng yogurt na ito, lalakas ang immune system mo. Gamitin mo itong toothpaste, magiging parang perlas ang mga ngipin mo. Ang katotohanan ay laging mas komplikado at nangangailangan ng effort. Pero ang Summit, nag-aalok ng madaling solusyon. Tumutumbok ito sa ating mga takot at mga pangarap. Ang pangarap na maging malusog, maganda, at malakas. Kaya naman, patuloy tayong nagpapaloko. Pero ngayon, matututo tayong makita ang mga panlilinlang na ito. Kaya, simulan na natin ang paglalantad. Kaya, ang una nating babagsakin, ang pinakamalaking mito, ay ang ideya na ang almusal daw ang pinakaimportanteng kainan sa buong araw. Narinig nyo na ba ang linyang, huwag kang mag-skip ng almusal para bumilis daw ang metabolismo mo? Ang ideyang ito ay matinding itinulak ng mga gumagawa ng cereal, lalo na ng kumpanyang Kellogg's, noong simula ng ika-20 siglo. Kailangan lang nilang ibenta ang kanilang mga produkto, kaya gumawa sila ng buong kulto para sa pagkain sa umaga. Pero sa totoo lang, ipinapakita ng modernong pag-aaral na hindi gaanong importante ang oras ng pagkain mo. Mas mahalaga ang kalidad nito at ang kabuuan ng calories na kinakain mo sa maghapon. Bukod pa riyan, maraming tao ang nakikinabang sa pag-skip ng almusal o yung tinatawag na intermittent fasting para mas makontrol ang gutom at timbang nila. Walang anumang ebidensyang siyentipiko na nagsasabing bumabagal ang metabolismo mo o nakakasama sa kalusugan ang pag-iwas sa almusal. Kaya kung hindi ka gutom sa umaga, huwag mong pilitin na punuin ang tiyan mo. Pakinggan mo ang katawan mo at hindi ang mga patalastas mula pa sa nakalipas na 100 taon. Isipin mo na lang ang lumang Kellogg's ad poster na dahan-dahang nagiging isang research graph na nagpapakita na walang koneksyon ang almusal at ang bilis ng metabolismo. Ang sumunod na paniniwala ay tungkol sa mandatoryong pagdala ng tubig. Sinasabi na kailangang uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Itong numero na yan, na halos 2 litro, ay naglipat-lipat na sa iba't ibang artikulo. Pero saan ba talaga nanggaling yan? Ang totoo, wala itong malinaw na basehan sa siyensya. Malamang, ito ay sobrang lapit lang sa average at isa lang itong napaka-general na pagtatantya. Ang pangangailangan natin sa tubig ay pang-individual. Nakadepende yan sa timbang mo, sa level ng iyong aktibidad, sa klima, at sa napakaraming iba pang factors. Bukod pa rito, hindi lang naman sa inumin natin nakukuha ang tubig. Malaking porsyento ng likido ay nasa pagkain natin, sa mga sabaw, prutas, at gulay.
Ang katawan mismo natin ang magsasabi kung kailan ito nangangailangan ng tubig sa pamamagitan ng pagkauhaw. Siyempre, importante talagang uminom ng sapat na likido. Pero huwag naman nating gawing obsession yan at piliting lumaklak ng tubig kahit labag sa loob, lalo na kung sinisinyasan na tayo ng ating sariling katawan. Isipin mo na lang, may isang tao na pinipilit inumin ang pang 8 baso ng tubig, pero nasa tabi niya lang pala ang isang makatas na pakwan na may 70% tubig na. Heto naman ang paborito ng mga nagpapapayat noong dekada 90, ang malaking mito tungkol sa mga produktong fat-free or walang taba. Noong idineklara na ni ang taba ang pangunahing kalaban ng magandang katawan, napuno ang mga istante ng mga produkto na may tatak na 0% fat. Kasama dyan ang mga yogurt, cottage cheese, at cookies. Akala natin, ito na ang solusyon. Pero may malaking problema. Kapag inalis ang taba sa isang produkto, nawawala ang lasa at ang tamang tekstura nito. Kaya paano ito binabawi o kinokompensate ng mga manufacturer? Tama, sa pamamagitan ng asukal, starch or harina, pampalapot at artificial flavorings. Ang ending, ang ganitong uri ng diet yogurt ay mas mataas pa sa asukal kumpara sa regular na yogurt. Umiiwas ka na nga sa taba, pero binibigyan ka naman ng shock dose ng simple carbohydrates na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng insulin na mas nagpapataba pa sa iyo. Mahalaga ang healthy fats para gumana ng maayos ang ating utak at ang ating hormonal system. Kaya, imbes na kumain ng fat-free na cottage cheese na puno ng asukal, mas mabuting kumain ka na lang ng maliit na porsyon ng cheese na may normal na taba. Mas masarap na, mas healthy pa. Ipakita natin sa screen ang label ng isang fat-free yogurt kung saan kitang-kita ang napakataas na dami ng asukal sa ingredients. Talakayin naman natin ang isang usong-usong topic, ang paglilinis o detox. Ang myth dito ay ang paniniwalang nililinis daw ng mga detox, juice at smoothie ang ating katawan mula sa dumi at toxins. Napaka-scientific pakinggan at talaga namang nakakaengganyo, hindi ba? Ginagamit ang mga salitang toxins at slag para takutin tayo at bentahan ng kung ano-anong miracle drink. Pero sa totoo lang, ang ating katawan ay may sarili ng at napaka-epektibong detox system. Ito ay ang ating atay, liver, at bato, kidneys. Nako, nagtatrabaho sila 24/7, walang patid, para sa lain ng dugo at itapon ang lahat ng hindi kailangan mula sa metabolismo. Walang kinukuning celery or spinach juice ang makakagawa niyan ng mas mahusay pa. Karamihan ng mga detox program ay mababa lang talaga sa calories, base lang sa juice, at nawawalan ka pa ng importanteng protina at healthy fats. Totoo, baka pumayat ka ng ilang kilo, pero karamihan niyan ay tubig lang at nawawalang muscle mass. At saka, ang salitang slag o dumi ay pseudo-scientific na termino. Wala itong koneksyon sa totoong physiology ng tao. Kaya, ang pinakamahusay na paraan para linisin ang katawan mo ay huwag mo lang istorbohin ang trabaho ng iyong atay at bato at uminom ka ng sapat na tubig. Imahinasyon. Tingnan mo ang atay at bato, parang mga makapangyarihang superhero na tumatawa lang sa isang maliit na bote ng detox smoothie. Kumusta naman ang usap-usapan o ang myth na mas healthy raw ang brown sugar kaysa sa puti? Madalas itong ipiniposisyon bilang isang natural at mas malusog na alternatibo. Siyempre, mas mahal ito, may kaaya-ayang kulay karamelo at binebenta pa sa mga health food section. Pero sandali, tingnan natin ang mga facts. Ang brown sugar ay, sa totoo lang, parehas lang na refined white sugar.
Ang pinagkaiba lang, sa huling stage ng produksyon, dinagdagan lang ito ng kaunting molasses o tinatawag nating patuka. Kaya ito nagkakulay at may bahagyang lasa ay dahil sa molasses na iyon. Oo, meron ngang napakaliit na dami ng mineral tulad ng calcium, potassium at iron sa molasses na iyon. Pero napakababa nito. Kung gusto mong makakuha ng kahit anong makabuluhang benepisyo, kailangan mong kumain ng halos imposible at hindi maisip na dami ng asukal. Sa usapin ng calories at epekto sa blood glucose level, halos walang, uulitin ko, halos walang, pinagkaiba ang puti at kayumangging asukal. Para sa ating katawan, iisa lang ang kinikilala nito, sucrose. Ito ang isang malinaw na halimbawa kung paanong ang marketing ay nakakagawa ng ilusyon ng kalusugan kahit wala namang batayan. Ipakita natin ang infographic na nagkukumpara sa komposisyon ng puti at kayumangging asukal kung saan makikita ninyo na sila ay 97% magkapareho. Pag-usapan natin ang tungkol sa bitamina. May isang malaking paniniwala o mito na dapat tayong lahat uminom ng multivitamin supplement bilang pang-iwas sa sakit. Kinukumbinsi tayo ng mga ad na mahina sa sustansya ang ating kinakain ngayon at dahil sa masamang kalikasan, kailangan natin ng mga tableta mula sa bote para mabuhay. Isa itong dambuhalang industriya na bilyon-bilyon ang kinikita. Pero ipinakita ng maraming malalaking pag-aaral na para sa karamihan ng mga taong kumakain ng tama at balanse, walang benepisyong nakukuha sa pag-inom ng multivitamin. Hindi nito binabawasan ang panganib ng cardiovascular diseases, cancer, o iba pang malalang sakit. Higit pa rito, ang labis na dami ng ilang fat-soluble na bitamina tulad ng vitamin A at E ay maaari pang maging toxic. Ang mga bitamina ay dapat inumin lang kung may medical indication or kung may nakitang kakulangan, deficiency, at pagkatapos lang kumonsulta sa doktor. Ang pinakamahusay na pinagmumula ng lahat ng kinakailangang sustansya ay nananatiling ang pagkakaroon ng iba't iba at balanseng pagkain. Huwag mong subukang punan ang kakulangan ng hindi magandang dieta gamit ang isang dakot ng tableta. Hindi iyan gumagana. Isipin natin, sa isang panig, may bundok ng sariwang gulay at prutas. Sa kabilang panig, may isang maliit na bote lang ng multivitamin. Siguradong mas matimbang at mas mahalaga ang pagkain. Narito ang isang alamat na talaga namang nagpaparamdam sa atin ng takot sa microwave oven. Sinasabi na ang pagkain daw mula sa microwave ay nagiging masama sa kalusugan, nagiging radioactive, o nawawalan ng lahat ng sustansya. Ang takot na ito ay nakabase sa hindi natin pagkakaintindi kung paano gumagana ang kagamitan. Ang microwave ay gumagamit ng microwaves. Ito ay isang non-ionizing radiation na nagpapagalaw o nagpapavibrate sa mga molekula ng tubig sa pagkain, kaya ito umiinit. Ang radiation na ito ay hindi ginagawang radioactive ang pagkain. Tungkol naman sa pagkawala ng sustansya, tandaan na lahat ng paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pagprito o pagbake ay nagdudulot ng bahagyang pagkasira ng mga bitamina, lalo na sa mga water-soluble, gaya ng vitamin C. Ngunit dahil mas mabilis magluto sa microwave at mas konti ang ginagamit na tubig, mas maliit pa ang pagkawala ng bitamina dito kaysa sa tradisyonal na pagpapakulo. Kaya ang microwave oven ay ligtas at madaling gamitin na kagamitan sa kusina at hindi ito pinagmumulan ng radiation or patay na pagkain. Ipakita natin ngayon ang isang simpleng animation na nagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Pinapagalaw ng mga alon ang molekula ng tubig at walang anumang radiation na naiiwan sa pagkain.
Ipagpatuloy natin ang usapang pagkain. Tatalakayin natin ang maling paniniwala na ang itlog ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo at nakakasama sa puso. Ang cholesterol panic o matinding pag-aalala na ito ay nagsimula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, dahilan upang iwasan ng milyon-milyong tao ang pagkain ng itlog tuwing almusal. Tama, mataas talaga sa kolesterol ang yolk o ang pula ng itlog. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan na ang dietary cholesterol, yung nakukuha natin sa pagkain, ay may napakaliit na epekto lamang sa antas ng kolesterol sa ating dugo. Ang ating katawan, lalo na ang atay, ang may pananagutan sa paggawa ng mas malaking bahagi ng kolesterol. Kapag kumakain tayo ng pagkaing mataas sa kolesterol, binabawasan lang ng atay ang sarili nitong produksyon. Ang mas matindi ang epekto sa level ng masamang kolesterol ay ang saturated at trans fats, hindi ang dietary cholesterol. Ngayon, ganap nang naibangon ang reputasyon ng itlog. Ito ay isang napakagandang pinagmumulan ng high-quality protein, bitamina, at minerals. Kaya huwag na kayong matakot. Maaari ninyong tuloy-tuloy na i-enjoy ang inyong paboritong pritong itlog or omelette. Ito ay tulad ng pagsunog sa isang lumang pahayagan na may nakakatakot na headline na itlog, nakakamatay, at pagpapalit nito sa isang modernong artikulo tungkol sa benepisyo ng itlog. Ngayon, dumako naman tayo sa usapang pang-fitness. Ayon sa popular na paniniwala o myth, kung gusto mong pumayat, kailangan mo lang mag-cardio. Ang strength training ay para lang sa mga gustong magpabulto o magpalaki ng katawan. Nakatanim na ito sa isip ng marami, lalo na sa mga kababaihan na takot na maging mabulto o maging kapirahas ng mga bodybuilder. Kaya ang nangyayari, naglalakad sila ng matagal sa treadmill, pero hindi nila nakukuha ang tunay na resulta na gusto nila. Ang totoo, ang strength training o pagsasanay na may bigat ang pinakamahusay na kaagapay sa pagsunog ng taba o fat burning. Una, hindi lang ito nagsusunog ng kalori habang ginagawa mo ang ehersisyo, kundi pati na rin pagkatapos dahil gumagamit ang katawan ng enerhiya para mag-recover at ayusin ang mga muscle. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang strength training ay nagpapalaki ng muscle mass. At kapag mas marami kang muscle, mas mataas ang iyong basic metabolism. Ibig sabihin, mas maraming calorie ang sinusunog ng iyong katawan kahit na nagpapahinga ka or kahit pa natutulog ka. Ang cardio ay tiyak na maganda para sa puso. Ngunit kung gusto mo ng katawan na toned at svelte, kailangan mo talaga ang strength training. At huwag kang mag-alala, hindi ka naman basta-basta magiging mabulto or sobrang laki. Kailangan ng napaka-espesyal na diet at training regime para mangyari yan. Ipakita natin sa inyo ang dalawang silhouette. Ang isa ay payat lang at ang pangalawa ay toned at athletic. Tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng cardio at cardio plus strength training. Ang susunod na alamat na tatalakayin natin ay tungkol sa kalinisan. Ito ay ang paniniwalang ang antibacterial soap ay mas mabisa kaysa sa regular na sabon. Sa loob ng ilang dekada, inumbinsi tayo ng mga marketer na ang ating bahay ay puno ng delikadong mikrobyo. Ang tanging paraan daw para makaligtas ay sa tulong ng mga espesyal na produkto na may triclosan at iba pang antibacterial components. Kaya naman nagbayad tayo ng mas mahal sa mga produktong ito dahil naniniwala tayo sa kanilang superpower. Pero, nagsagawa ng pag-aaral ang US Food and Drug Administration or FDA at napag-alaman nila na wala naman talagang ebidensya na ang antibacterial soap
ay mas epektibo kaysa sa simpleng sabon at tubig para maiwasan ang sakit. Ang mas malala pa, may mga alalahanin na ang malawakang paggamit ng mga antibacterial agent ay nagdudulot ng mga bakterya na resistant na sa mga antibiotic. Dahil dito, ipinagbawal na sa US at sa ilang bansa ang paggamit ng triclosan sa sabon. Kaya ang pinakasiguradong paraan, maghugas lang ng maigi ng kamay gamit ang simpleng sabon sa loob ng 20 hanggang 30 segundo. Sapat na iyon. Tingnan natin sa ilalim ng microscope ang kamay bago at pagkatapos maghugas gamit ang simpleng sabon. Kitang-kita, lahat ng mikrobyo nahuhugas. Pag-usapan natin ang tungkol sa gluten. May malaking alamat na ang gluten-free diet ay nakakabuti sa lahat. Dahil sa agresibong marketing, ang pag-iwas sa gluten ay naging napakauso. Mayroon ng buong seksyon ng mga produktong gluten-free na mas mahal kumpara sa mga ordinaryong produkto. Pero linawin natin, ano ba talaga ang gluten? Ang gluten ay isang protina na matatagpuan sa trigo, rye, at barley. Totoong mapanganib ito para sa mga taong may celiac disease, isang autoimmune disorder na nakakaapekto sa humigit kumulang 1% ng populasyon. Mayroon ding mga individual na may non-celiac gluten sensitivity. Para sa kanila, ang gluten-free diet ay talagang kailangan sa medisina. Pero para sa lahat ng iba pang malulusog na tao, ang pagtanggal ng gluten ay walang naidudulot na benepisyo. Higit pa rito, ang whole grain na pagkain na may gluten ay mahalagang pinagkukunan ng fiber, B vitamins, at iron. Kung aalisin mo ito sa iyong diet ng walang dahilan, maaari mong mahina ang nutrisyon na nakukuha mo. Pansinin din, ang kapalit na gluten-free na tinapay at pastries ay madalas na may mas maraming asukal at taba para lang mapaganda ang lasa. Kaya, kung wala kang medical indication, huwag ka nang sumabay sa uso. Tingnan natin ngayon ang dalawang basket ng groceries, ang ordinaryo at ang gluten-free. Makikita natin ang napakalaking pagkakaiba sa presyo. Ito namang mito na ito ay sikat sa mundo ng fitness. Ang sabi, para mawala ang taba sa tiyan, kailangan mo raw mag-abs ng mag-abs. Parang lohikal, hindi ba? Kung gusto mo ng flat na tiyan, mag-crunches ka. Sa katunayan, dito nakabase ang lahat ng patalastas para sa mga ab machine at sa mga flat tummy challenge sa loob ng 1 linggo. Pero, sa kasamaang palad, hindi ganoon gumana ang katawan natin. Hindi totoo ang tinatawag na localized fat burning o spot reduction. Hindi mo pwedeng pilitin ang katawan mo na magsunog ng taba sa isang partikular na lugar, balakang man yan, braso o tiyan. Kapag nag-calorie deficit ka, ibig sabihin, mas marami kang sinunog na enerhiya kaysa kinain mo. Doon pa lang kukuha ng energy ang katawan mo mula sa fat reserves nito sa buong katawan. At kung saan unang babawasan ng taba ang katawan mo. Yan ay nakadepende na sa iyong genetika. Ang mga AB workout ay, syempre, nakakapagpatibay ng core muscles at yan ay importante para sa postura at kalusugan ng likod. Pero, para makita mo ang mga muscle na yon, yung six-pack na hinahanap mo, kailangan mo munang babaan ang iyong overall body fat percentage. At para mangyari ito, kailangan ng isang total package, balanseng nutrisyon at regular na full body training. Animation. Makikita sa animation ang isang taong nagdaan-daang crunches pero hindi nababawasan ang taba sa tiyan. Pagkatapos, tama ang kinain niya at nag-squats at lumiit ang kanyang tiyan. Lumipat naman tayo sa mga inumin. Pag-usapan natin ang mito tungkol sa benepisyo ng mga freshly squeezed na katas o juice. Sinasabi sa atin na ito raw ay likidong bitamina, ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan
para mapakinabangan ang prutas. Pero kalahati lang iyan ng katotohanan. Kapag nagpipihit tayo ng katas, nakukuha natin ang lahat ng fructose or asukal mula sa maraming prutas ng sabay-sabay habang itinatapon naman natin ang pinakamahalaga, ang fiber. Ang unfiber ang nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal sa katawan, nagdudulot ito ng pakiramdam na busog ka at napakaganda rin ito para sa ating panunaw o digestion. Ang isang baso ng orange juice ay katumbas na ng asukal mula sa 3 o 4 na orange na iniinom mo lang sa loob ng 1 minuto. Nagdudulot ito ng biglaang pagtaas, spike, ng level ng asukal at insulin sa dugo. Isang malaking pasanin para sa ating pancreas o lapay. Sa epekto nito sa katawan, ang isang baso ng katas ay halos walang pinagkaiba sa isang baso ng soft drinks or soda. Mas mainam kung kakainin mo na lang ng buo ang isang orange. Sa ganoong paraan, makukuha mo ang mga bitamina, ang fiber, at mas matagal kang mabubusog. Tingnan natin ang isang juicer na gumagana. Sa isang dako, tumutulo ang juice, ito ang asukal. At sa kabilang dako naman, lumalabas ang pinagpigaan o pulp. Ito ang lahat ng benepisyo or fiber. Ito naman ang isa pang gimmick sa pagbebenta. Ang alamat na mas healthy raw ang sea salt kumpara sa regular na asin o table salt. Ipinoposisyon nila ito bilang natural, walang halong kemikal at mayaman sa mineral. Siyempre, ang ganda pakinggan yan. Pero sa usapin ng chemical composition, parehong ang sea salt at ang regular na asin ay binubuo ng 77 hanggang 79 na porsyentong sodium chloride. Aminado tayong dahil sa paraan ng paggawa ng sea salt, ang pagpapa-evaporate ng tubig may naiiwang trace amounts ng iba pang mineral gaya ng magnesium, potassium at calcium. Pero napakababa naman ng content nito at hindi ito makakaapekto sa kalusugan. Sa kabilang banda, ang regular na asin sa karamihan ng bansa ay iodized na o dinagdagan ng iodine. Ito ay mahalagang hakbang para maiwasan ang iodine deficiency. Kaya, kung pinipili mo ang mamahaling pink Himalayan o black Hawaiian salt, ang binabayaran mo lang talaga ay ang marketing, ang texture at ang panlasa, hindi ang dagdag na benepisyo sa kalusugan. Pagdating sa epekto sa blood pressure at sa pangkalahatang kalusugan, hindi ang uri ng asin ang importante, kundi ang kabuuang dami ng kinukonsumo mo. Tingnan natin sa ilalim ng microscope ang mga kristal ng regular na asin at sea salt para ipakita na pareho lang ang kanilang pundasyon, ang sodium chloride. Pag-usapan natin ang tungkol sa sakit. May matinding paniniwala sa fitness world. Kapag hindi masakit ang kalamnan mo pagkatapos mag-ehersisyo, ibig sabihin, hindi naging effective ang training mo. Ang ideyang ito na no pain, no gain ay talagang nakabaon na sa kultura ng fitness. Marami ang literal na humahabol sa pakiramdam ng delayed onset muscle soreness or krepatura dahil itinuturing nila itong pangunahing senyales ng pag-unlad. Ngunit tandaan natin, ang sakit sa kalamnan ay isa lang senyales ng microtears o maliliit na pilay sa muscle fibers na nangyayari kapag bago o sobrang tindi ang ginawang ehersisyo. Habang nasasanay ang katawan mo sa training, paiiksi ng paiksi ang sakit at normal na normal iyan. Hindi ibig sabihin nito na tumigil ka ng lumaki o umunlad. Ang tunay na effectiveness ng training ay nakikita sa progression ng load. Ibig sabihin, ito ang kakayahan mong magbuhat ng mas mabigat, gumawa ng mas maraming repetitions, o sumubok ng mas mahihirap na ehersisyo sa paglipas ng panahon. Hindi ito base sa kung gaano kasakit ang katawan mo kinabukasan. Ang laging pag-asa sa sakit
Bilang sukatan ay nangangahulugan na patuloy mong binibigyan ng sobrang stress ang katawan mo. Ito ang madalas na humahantong sa overtraining at mga posibleng injuries. Ikinukumpara natin ang masayang athlete na madaling kumilos matapos mag-training sa nagdurusang tao na hindi makababa ng hagdan dahil sa sobrang sakit. Tandaan, ang progress ay hindi katumbas ng pain. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa self-care. Mayroong isang malaking mito tungkol sa paghuhugas ng buhok araw-araw. Ang mga shampoo ay isang malaking negosyo at mas pabor sa mga manufacturer na gamitin natin ang kanilang produkto ng mas madalas hanggat maaari. Ipinamukha sa atin na ang pang-araw-araw na paghugas ay tanda ng kalinisan at kaayusan. Ngunit sa totoo lang, para sa karamihan ng tao, hindi ito kailangan at maaari pa itong makasama. Ang ating anit ay gumagawa ng sebum. Ito ang natural na langis na nagpapa-moisturize at nagpoprotekta sa buhok. Ang sobrang dalas na paghugas, lalo na kung gagamit ng aggressive na shampoo, ay nagtatanggal ng proteksyong ito. Bilang tugon, mas maraming sebum ang maaaring simula ng anit na gawin para punan ang pagkatuyo. Nagiging isang paulit-ulit na problema ito. Kung gaano kadalas ka maghugas, ganoon kabilis maglalangis o mangingil ang iyong buhok. Ang tamang dalas ng paghugas ay nakadepende sa iyo at sa uri ng iyong buhok at anit. May mga taong komportable na maghugas minsan sa 3 o 4 na araw at ang iba naman ay tuwing makalawa. Bihira lang talaga na kailanganin ang araw-araw na paghugas. Animation. Isang patak ng sebum ang nagpoprotekta sa buhok pero hinuhugasan ito ng matapang na shampoo. Dahil dito, ang oil gland ay nagpapanik at nagtatrabaho ng doble. Heto naman ang isang napakapopular na alamat o myth pagdating sa diet at nutrisyon. Ito yung sikat na kasabihan. Bawal kumain paglampas ng alas 6 ng gabi kung gusto mong magpapayat. Sikat ito, kaya halos naging batas na o folk wisdom sa marami. Simple lang daw ang lohika. Siyempre, mas mababa ang ating aktibidad paggabi, kaya ang kinakain mo raw, diretso agad sa taba. Pero, hindi gumagana ang ating metabolismo base sa orasan at lalong hindi ito namamatay exactly pagpatak ng alas 6. Tuloy-tuloy ang trabaho nito. 24 oras. Kahit patulog tayo. Ang tanging mahalaga lang talaga para tumaba or pumayat ka ay ang total calorie balance mo sa loob ng isang araw. Kung nagkaroon ka ng calorie deficit sa buong maghapon, kahit kumain ka pa ng hapunan ng alas 8 o alas 9 ng gabi, papayat ka pa rin. Ang problema sa madalas na pagkain ng late ay hindi nakabase sa oras, kundi sa kalidad at dami ng pagkain. Sa gabi, kapag pagod tayo galing sa trabaho, mas may tendensya tayong mag-binge eat or kumain ng sobra. At kadalasan, pumipili tayo ng pagkaing matataas sa calorie at hindi masyadong masustansya. Iyan mismo, hindi ang oras, ang nagiging dahilan kung bakit tayo tumataba. Kaya naman, ang magaan at balanse na hapunan, basta't kinain mo 2 oras bago matulog, ay normal at hindi sagabal sa pagpapapayat. Isipin natin ito gamit ang timbangan. Sa isang side, nandoon ang daily calorie allowance mo. Sa kabilang side, ang kabuuan ng kinain mo sa maghapon. Ang importante ay mag-balance ang dalawa. Regardless kung kailan mo kinain ang huling kagat, talakayin natin ang tungkol sa carbohydrates. May matinding kasabihan na lahat daw ng carbs ay nakakasama at siyang dahilan kung bakit tayo tumataba. Napaka-popular ng mga low-carb diets, kaya halos naging pangunahing kalaban na ng pagiging slim ang carbs. Pero delikado ang ganitong pangkalahatang pagtingin.
Magkakaiba ang uri ng carbs. Mayroong simple or fast carbohydrates. Ito yung asukal, puting harina at matatamis. Totoong nagpapataas ito ng mabilis sa sugar level ng dugo at kapag sobra, madaling maging taba. Pero mayroon ding complex carbohydrates. Ito yung mga whole grains, beans, or legumes at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa fiber, mabagal matunaw, nagbibigay ng matagal na pakiramdam ng kabusugan at siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating utak at katawan. Ang tuluyang pag-alis ng mga ito sa ating diet ay isang malaking pagkakamali. Maaari itong magdulot ng panghihina, hirap sa pag-concentrate at laging gutom. Ang susi sa tagumpay ay hindi ang tuluyang pag-iwas sa carbs, kundi ang pagpalit ng simple carbs sa complex carbs. Imbes na puting tinapay, pumili ng a whole grain bread. Imbes na pastry o cake, kumain ng prutas. At imbes na puting bigas, subukan ang brown rice, buckwheat o quinoa. Hatiin natin ang screen sa dalawang bahagi. Ang masamang carbs, candy, soft drinks, puting tinapay, at ang mabuting carbs, oatmeal, broccoli, lentils. Pero heto ang isang maling paniniwala na madalas nating pagpawisan. Kapag mas marami kang pawis sa gym, mas marami kang taba na nasusunog. Sa paniniwalang mas mabilis silang pumayat, marami ang sadyang nagpapabigat ng suot tulad ng makakapal na damit or yung mga special na sauna suit para lang mas magpabalik ng pawis. Pero hindi ito totoo. Ang pawis ay binubuo ng 99% tubig, may kasama lang na kaunting alat at ibang substance. Ito ang natural na cooling system ng ating katawan. Ang paraan nito para magpalamig. Ang pagpapawis natin ay nakasalalay sa init ng kapaligiran, humidity, genetics, at kung gaano katindi ang ating ehersisyo. Wala itong direkta o tuwirang kinalaman sa taba na nawawala. Kapag labis kang pinagpapawisan, bumababa ang timbang mo. Pero ito ay water weight lang. Pagkatapos mong uminom ng tubig, babalik lang din ang bigat mo. Nasusunog ang taba kapag ginagamit na ito ng katawan bilang panggatong or energy source. At ang prosesong ito ay invisible o hindi nakikita. Ang paghahabol sa pawis ay delikado dahil maaari itong magdulot ng dehydration. Kaya dapat mag-ehersisyo tayo gamit ang komportable at breathable na damit at uminom ng sapat na tubig. Tingnan natin, ipapakita ang isang tao na tumimbang bago at pagkatapos ng matinding pagpapawis, bumaba ang timbang niya. Pero pagkatapos niyang uminom ng isang bote ng tubig, babalik na ulit ang timbang sa dati. At tatapusin natin ang ating marathon sa isang alamat patungkol sa ating kaligtasan sa sakit o immunity. Ito ay ang vitamin C sa mataas na dosis ay nakakagaling at nakakapigil sa sipon. Sa sandaling maramdaman natin ang simula ng sakit, kusa na nating hahanapin ang ascorbic acid o yung mga effervescent tablets na may mataas na dosage ng vitamin C. Ang paniniwalang ito ay nagsimula dahil sa mga teorya ni Linus Pauling, ngunit ang napakaraming pag-aaral na sumunod ay hindi kailanman nakumpirma ang kanyang sinasabi. Oo, mahalaga ang vitamin C para sa normal na paggana ng immune system. Pero ang pag-inom ng megadoses habang ikaw ay may sakit ay hindi naman nagdudulot ng malaking epekto bilang lunas. Maaari nitong bahagyang paikliin, literal na ilang oras lang, ang kabuuang tagal ng sipon, pero hanggang doon lang iyon. At para naman sa pag-iwas or prevention, ito ay gumagana lamang sa mga taong sumasailalim sa matinding pisikal na stress tulad ng mga marathon runner. Para sa ordinaryong tao, ang regular na pag-inom ng vitamin C ay hindi nagpapababa sa panganib na magkasakit. Ang pinakamahusay na panlaban sa sipon
ay nananatiling balanseng nutrisyon, sapat na tulog, paglilinis ng kamay, at pag-iwas sa stress, hindi ang tambak-tambak na ascorbic acid. Animasyon, isang maliit at malungkot na virus ng sipon ang tahimik na dumadaan sa tabi ng napakalaking tumpok ng vitamin C pills. Kumusta naman? Mula sa mga low-fat yogurt na sobrang dami naman palang asukal hanggang sa fat-burning sweat na tubig lang pala. Sa likod ng halos bawat sikat na payo sa kalusugan at sa bawat kaakit-akit na slogan ay may isang marketer na ang tanging gusto lang ay palabasin ang inyong wallet. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan ay huwag basta maniwala ng padalos-dalos. Questionin ang impormasyon, basahin ang ingredients ng produkto, maghanap ng tunay na pag-aaral, hindi lang advertising articles. At ang pinakaimportante sa lahat, pakinggan ang sarili ninyong katawan. Ito ang pinakamahusay na tagapayo. Ang marketing ay isang laro na sinasamantala ang ating mga kahinaan at pagnanasa. Pero ngayon, dahil armado na kayo ng kaalaman, pwede na kayong maglaro batay sa sarili ninyong mga patakaran. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsubaybay sa malaking paglalantad na ito hanggang sa huli. Kung mayroon kayong natuklasang isang myth lang na pinaniniwalaan ninyo dati, pakilike naman po ang video na ito. Malaking tulong po ito sa promotion. Ano naman ang health myth na mula sa ads na mas nakakainis para sa inyo? I-share nyo yan sa comment section. Napaka-interesante po para sa akin na basahin ang inyong mga karanasan. At syempre, mag-subscribe na kayo sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong investigasyon. Manatiling malusog at maging kritikal sa inyong pag-iisip